To be honest, maging marami po sa atin mga anak, kahit lagi kayong puspos, ay hindi niyo pa natatanggap yung buong kapuspusan ng sinasabi ni Jesus. Sa John 17:22, the same unlimited glory, the same unlimited presence, the same unlimited power na dala-dala niya, ay hindi niyo pa nararanasan yun. Ang reason kasi, hindi pa po tayo dumadating doon sa perfect love sa Kanya na in-express sa pamamagitan ng perfect obedience. And I will show you the scripture. Join me please in the book of Ephesians, chapter 3, verse 17. That Christ may dwell in your hearts through faith. That you, being rooted and grounded in love. Verse 18, now listen. May be able what? To comprehend with all the saints what is the width, the length, the depth, and the height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Ano naintindihan nyo rito mga anak, mga minamahal? Binanggit po rito ang fullness of God. Pero ang sabi po ng apostol, na ito ay dumadating lang sa atin pag naintindihan natin yung lalim, yung lawak, yung haba, yung taas ng pag-ibig ni Kristo. So ang ibig pong sabihin, kinakailangan yung perfect love ni Jesus, yung lalim nito, yung luwang, yung taas, yung haba, ay siyang klase ng pag-ibig na nag-ooperate sa atin. At pag ito po'y naging pamumuhay natin, at yun ang sinasabi ng Panginoon in Matthew 5:48, be ye perfect therefore as your heavenly Father in heaven is perfect. And He's talking about perfect love to our enemies. Na pag nagugutom daw sila, pakainin natin, painumin natin, kinakars tayo, i-bless natin, inaaway tayo, huwag tayong gumanti ng masama sa ginagawa nila. So when we walk in love, and then we are displaying to all that we have attained perfection. Because love is the mark of our what? Perfection. At kung pag-aaralan niyo po, ang lahat po ng martyrdom na dinanas po ng mga apostle, sila po sa gitna ng kamatayan na hindi nagkasala. Ang nakita po ng mga killer nila ay ang perfect love ni Christ sa kanila. Kaya nga sinasabi ko, marami sa inyo ang sinayang sa church, sa bansang ito, buong mundo, sinayang ang pribilehyo maging kagaya ng Panginoong Jesucristo dahil pag tayo po'y nasaktan, na pagwikaan na correct na disiplina, na kung sana walang kasalanan, imbis na tayo po'y magpatawad kaagad, na ihemplo ni Kristo, ang ginagawa po natin ay naghihinanakit, nagtatampo. At na-miss po natin yung privilege na maging kagaya ng Panginoon at mag-ooperate sa perfect love, so we will be filled with all the fullness of God. For the more we walk in love and we operate in His perfect love, the more the fullness of God will chase us. It will overshadow us. Kaya, ang sabi rito, to know the love of Christ that passes knowledge. Kasi, yung love po sa marami, ano lang, head knowledge, teaching, preaching, theology, explanation, meaning. It is not a life to live. It is not a love manifested. It is not a love in action. It is not a love expressed. And when the Holy Spirit taught me this truth the other day, ibinalik niya po ako nung nakalipas ng early years ko. Ipinakita niya po sa akin kung bakit sa gitna ng persecution dinanas ko, nag-operate ako sa love, kung gaano katindi yung pagdalaw niya sa akin na alam mo sa ako po ay nararapture sa communion. Personal sa kanya. At yung po pala ang response niya. Pag nag-operate tayo sa perfect love na dala-dala niya, then He will fill us with all the fullness of God.